Yan. Good afternoon, Idol. Good afternoon. Welcome po muli, Idol, sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno, mga Idol, tayo naman ay muling magkukwentuhan. Sana ay samahan nyo ko sa maikling sandali nitong ating programa. At nawa, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapalusong, Visayas, Mindanao, ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewers, pati na sa ating mga follower. Siyempre mga idol, hindi ko man mabanggit sa isa ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras nito, Idol, at sa ating mga kapatid sa iglesia, ay may kaugnayan pa rin sa napapanahong issue tungkol dito kay Aling Marie at kay Ginoong Epifanio Labrador. Pero mga idol, ang ating programang ito ay dahil ko lang ipabatid sa inyo na medyo binibigyan pansin lang natin yung mga issue na nanggagaling sa kapwa natin content creator na bumabatikos sa tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia at hindi lang sa tagapamahala kundi maging sa kabuuan ng iglesia. Papaksa lang tayo ng konti na nakabase doon sa kanilang mga video. Ayon dito kay Aling Marie, ito daw kapatid na Eduardo Manalo, na siya namin tagapamahalang pangkalahatan sa iglesia, ay may malaking utang na loob daw dito sa mga Duterte dahil di umano ay nakapangutang daw to ng malaking halagang pera sa bangko na ang naging daan ay si Duterte. Kaya hindi raw maiiwasan na tumanaw ng utang na loob itong aming mahal na kapatid na si kapatid na Eduardo. Pero sana naman may katotohanan itong kanyang sinasabi para sakaling sampahan siya ng kaukulang reklamo na base sa kanyang mga ipinupula o ibinabatikos, meron siyang may pakitang ebidensya. At doon din sa vlogger na naghayag itong content ni Aling Marie, siya daw mismo ay nabasa din daw niya yung dokumento na naglalaman nga na itong si kapatid na Eduardo Manalo ay nagkautang ng malaking halaga sa bangko at ang naging garantiya yata ay itong si former President Duterte. Kaya nga ang naging comment ko doon sa channel na yon, sa comment section, sabi ko, bago pa kayo sampahan ng kaukulang reklamo, sana ay maipakita nyo sa publiko yung sinasabi nyong dokumento na magpapatotoo o magpapatunay na ang aming tagapamahalang pangkalahatan ay nagkautang ng malaking halaga sa bangko at si former Duterte nga ang naging daan. Na ayon pa sa inyong mga pagbablog,
tumatanaw ng utang na loob at nagagamit ang mga kapatiran sa iglesia para di umano ay sa kanilang kandidatura. Yan o mga idol, nasabi ko na nga rin, mga kapatid, nasabi ko rin sa kanila, sa comment ko na huwag nyo nang antayin, sampahan pa kayo ng reklamo doon sa inyong mga ikinocontent na may kaugnayan sa Iglesia ni Cristo. Dahil kung may papakita kaagad kayong dokumento sa publiko na siya magpapatotoo sa inyong mga itinutuligsa, ay malilihis kayo sa problema dahil meron kayong ebidensya na may papakita. Kaya nga sabi ko, bago pa dumating yung panahon na sasampahan na kayo ng reklamo, kapag nagko-content kayo tungkol sa ganung mga pangyayari, iladlad nyo yung dokumento na may papakita nyo sa tao, sa mga mamamayan. Gaya nga nung sinabi nung isang kapatid na vlogger, yung tungkol naman to kay kapatid na Marcoleta, nung hanapan niya ng malinaw na sinabi, dahil nga ang kanyang content ang nakalagay doon, wag daw padadala sa mga ni kapatid na Marcoleta, panlilin lang. Nung hanapan siya at hingihan siya ng kasagutan, nung tanungin siya ron, wala siyang malinaw na may sagot. Kaya nga sabi nung kapatid na naglabas ng content na yun, advice din niya sa mga kapwa natin mga vlogger na mag-iingat sa mga binibitawang salita sa kanilang mga pagbablog. Kasi tayong mga vlogger, hindi ko mo pinahintulutan tayong gumamit ng social media, magagawa na natin ang lahat ng gusto natin gawin at lahat ng gusto nating sabihin. Yung tinatawag na freedom of express o yung tinatawag na malayang pamamahayag na ginagarantihan ng ating saligang batas, may hangganan. Oo, wag kang lalagpas doon sa hangganan na makakalabag ka na doon sa karapatang pantao noong binabatikos mo o noong mga ikinocontent mo, tulad ng aming kapatid sa iglesia na kumbaga parang below the belt na yung mga ginagawa nila, pakapag-content lang. Dahil siyempre, sabi nga nung kapatid na vlogger din, kahit na sabi niya walang katotohanan yung mga inihahayag mo kapag ikaw ay marami ng viewer at follower, maniniwala yan sa mga sinasabi nyo. At malaking kasiraan at kahihiyan yan doon naman sa tao na binabatikos nyo. Sabi nga ni kapatid na Marcoleta, hindi masama ang bumatikos ka sa isang politiko kung totoo. Para naman yung politiko na yun ay magising sa katotohanan. Pero kung wala namang katotohanan yung ibinabatikos mo at ibinabato mo, tulad nga nung nangyari sa kanya, binatikos siya nung kapwa rin niya abogado rin yun nung hanapan niya ng ebidensya. At nung tanungin niya, kinrosextam niya, alin ika sa mga binanggit ko sa aking speech, ang panlilin lang. Wala siyang matukoy kung alin doon sa mga tinalakay ni kapatid na Marcoleta, yung panlilin lang. Kaya nga, marami tayong mga kapwa vlogger na basta lang banat ng banat, makasagap ng konting balita tungkol sa ganung pangyayari, hindi mo na inaalam kung totoo ba o hindi, ibabanat na rin.
Eto si Aling Marie, hindi naman natin siya binabanatan dito sa programa natin. Medyo inaano lang naman natin yung kanyang mga tirada. Oo. Kumbaga, gusto lang natin na linawin yung kanyang mga sinasabi. Kaya nga doon sa comment ko, sabi ko, habang hindi pa huli ang lahat na hindi pa kayo sinasampahan ng reklamo, ipakita nyo na yung mga ebidensya o yung sinasabi nyong dokumento. Documented daw May dokumento Ayon din doon sa vlogger na nag-vlog ng nag-vlog ng content ni Aling Marie. Yun. Kapag nagbablog ka at may pinaplug ka na galing sa kapwa mo vlogger, yakin mo muna na yung ipinaplug mong yun, meron siyang hawak na patotoo. Sabagay, sabi nga nung nag-plug nung programa ni Aling Marie, siya man din daw ay nabasa niya yung dokumento. O, kaya yun, sabi nga, bago mahuli ang lahat, para makaiwas kayo sa inyong haharapin problema, ipakita nyo, lantad nyo sa publiko yung dokumento na sinasabi nyo para yun naman aming kapatid na binabati ko tungkol sa ganyang bagay ay mapaliwanagan niya kung ano yun, kung para saan yun at bakit ganun. O, di ba? Tama din yung sinabi ng kapatid na vlogger na sa publiko at naghayag ka ng anumang mga bagay, lalo may kaugnayan sa ikasisira ng tao o ikapipinsala, kailangan patotohanan mo para kung tanungin ka at questioning ka ng tao na binabatikos mo, ay meron kang sapat na ebidensya na may papakita. Dahil kung wala, hearsay lang, nabalitaan mo lang, napakinggan mo lang, itinira mo na rin sa social media mo, may peligro ka dyan. Oo, di ba? Kagaya nga ni Ginoong Epifanio Labrador, kung ano-ano binabanat sa kapatid na Eduardo Manalo. Ngayon wala naman siyang maipakita na ebidensya o patotoo. Kaya nga, itong si Aling Marie, tayo, nagmamalasakit lang din sa kanya dahil una, senior na rin yata siya, na dapat lumagay na siya doon sa dapat niyang paglagyan. Para naman, sa edad niyang yan, hindi na rin siya mababastos, di ba? Kasi wag na tayong sumabay, tayong mga may edad na, tayong mga senior na, kung tayo magbablog o magko-content, wag na tayong makiayon doon sa kapwa natin vlogger na mga bata-bata pa at magigilas pa. Na pagdating naman ng bandang huli, nawawala rin yung gilas kapag nakasalang na sa malaking problema. Diba? Tulad ni Ginoong Epifanio Labrador, nakasalang na siya ngayon sa katakot-takot na kaso. O, diba? Unti-unti nawawala yung gilas niya. Pero bumabanat pa rin, Bilib talaga ako sa taong yan. Talagang pinanindiganan na niya yung kanyang pagiging vlogger. Ayon pa rin sa napanood nating vlog ng kapatid sa iglesia na pinapakita din, ito pala si Ginoong Epifanio Labrador, may pag-amin na siya si Richard Palacio. Ayon din doon sa kwento nung kakilala yata niya o dati niyang kasama na nagbulgar sa kanya. At marami pala itong naging kaso, hindi lang yung tape na kinaso sa kanya, qualified tape, hindi lang pala yun. Meron pa pala sa mga naging kasong rape, saka involved sa drug at iba pa. Katakot-takot din pala ang mga naging kaso nito. At ayon din sa kanya mismo, sa kwento niya, ni Ginoong Epifanio Labrador, nakaranas din daw siyang makulong.
Yun. Kaya naman pala ganyan ang kanyang estilo, kumbaga sanay na siya sa mga ganong pangyayari. Pero mabigat lang ngayon na kinakasuhan na siya, ayaw niyang harapin. Pero meron siyang sinabi sa kanyang vlog na kung ipapatawag siya sa Senado, mas gusto daw niya yun sa Senado siya magpapaliwanag at doon niya sasabihin ang lahat. Kung sino ang may utos sa kanya at kung sino ang nasa likod niya. Dahil ang katuwiran niya sa Senado nga naman, fair, safety siya. Ito naman yun, pag nasa Senado ka, walang gagalaw sa'yo. Oo, Senado yun eh. Kalipunan ng mga mambabatas yun. Sinong gagalaw sa'yo doon, di ba? At sino ang papalag doon? Oh, para anuin ka. Maganda rin yung kanyang sistema na gusto niyang mangyari. Na sa Senado na lang niya ihahayag ang lahat. Pero ganun pa man, ihayag man niya sa Senado ang mga katotohanan o ano pa man, tungkol sa kanyang mga ibinubulgar, hindi maiiwasang harapin pa rin niya yung katakot-takot na reklamo at kaso na isinasampa sa kanya. Ang ending, makukulong pa rin siya na dapat niyang panagutan. Ganon din si Aling Marie, sakaling dumating ang time na kinakasuhan na ito, pero meron ako na kakasuhan ito ni kapatid ni Marcoleta eh. Antayin mo lang, Aling Marie, may mga magkakaso na rin sa'yo. At yung mga dokumento o ebidensya na sinasabi mo, unti-unti mo nang ipunin at ihanda. Para naman, pagka pinatawag ka na at iniharap ka na doon sa dapat mong harapin, meron kang may papakitang ebidensya, hindi yung puro hearsay lang, di ba? Kasi yun ang magsasalba sa'yo eh. Sinampahan ka ng reklamo. O, siyempre, hahanapan ka ng ebidensya doon sa mga sinasabi mo sa social media. Ngayon, kung may mapakita kang gano'n, baka ma-absuelto ka dahil totoo yung mga sinasabi mo. O, yun lang. Pero kung walang katotohanan na puro ka lang ganyan, ay may peligro ka. Pero ganun pa man, kahit meron kang pinangahawakan mga dokumento na sinasabi mo o ebidensya, kung yan naman ipeke, baka another kaso yan, falsification of public document. Di ba? Magpapatong-patong lalo ang magiging kaso mo, Aling Marie. Kaya nga, kaming mga kapatid sa iglesia na nag-a-advise sa'yo, yung mga vlogger, sana naman, pumihit ka na. Tigilan mo na yan. Okay, nasabi mo na yung mga una mong sinabi. Tama na yun. Mag-iba ka na naman ng content. Huwag kang manatili sa ganon. Kasi, masyado mo nang nayuyurakan yung mga taong binabatikos mo. Nalalabag mo na yung karapatan pang tao. O, di ba? Ganyan. Kaya yan tayo naman bilang mga vlogger, kapwa vlogger natin siya, ang hangad lang naman natin, malagay siya sa tama. Hindi yung puro ganun na lang na puro pambabatikos. Pagkatapos, pag nakasalang na siya, wala na siyang magawa. O, di ba? Yun. Gano'n, yan naman napagkukwentuhan at napag-uusapan lamang natin dahil nga, yan talagang napapanahong issue at walang katigil-tigil yung mga sistema. Kaya yan kumbaga, sinusundan lang natin yung mga pangyayari. O, di ba? Tama? Ngayon, dumako tayo ng ibang topic, mga idol. Nabanggit ko sa inyo doon sa mga nakaraang video ko na yung tungkol sa mga spiritual na pangyayari. Yan, mga idol, sa totoo lang, yung mga kapwa natin vlogger na mga antingan o yung mga may gamit o yung tinatawag na may mga agimat, paniwalaan nyo hindi yan, mga idol. Totoo yan. Oo. At hindi nila inililihim bagkos talagang inihahayag nila at ipinapakita nila sa kanilang mga pagkukontent o sa kanilang mga pagbablog kung ano ang kanilang mga taglay. O, diba? Kaya yan, sa panahon natin ngayon, mga idol, naglalabasan na yan. Kasi
sabi nga, nalalapit na ang kawakasan nitong ating mundo na kinalalagyan. Kaya sabi nga sa Biblia, magsisilitaw ang mga maraming bulaang propeta. Pero hindi natin sinasabi mga bulaang propeta sila dahil wala naman silang binabanggit tungkol sa Biblia. O di ba? At ang kanila na pinapakita ay tungkol sa kanilang mga spiritual na nalalaman. Oo, di ba? Tama? Tulad ng idol natin, si Commander Bantugan. O di ba? Napakabait na tao nun, matulungin. Wala tayong masasabi sa kanya. At very humble siya. Bagamat meron siyang taglay na spiritual, o yung sinasabing agimat o anting-anting, hindi niya ito ipinagyayabang. Bagkos, sinasarili niya yung kanyang karunungan at kakayahan na ibinabahagi rin naman niya doon sa mga nangangailangan. Oo. At siya naman, bagamat nag-aano siya ng mga testing tungkol sa mga gamit-gamit o yung mga anting-anting, yung kanya lang naman, doon sa gusto lang na magpa-testing. Hindi naman siya namimilit doon sa mga ayaw, di ba? Kasi pag ayaw mo naman, di ba, nagpunta ka rin sa kanya, tapos gusto mo siya makausap tungkol sa gamit mo. Pag inaya ka niya at hinimo ka niyang testingin natin yan para malaman natin kung tunay, pag hindi ka naman pumayag, hindi naman kanya pipilitin. Oo, meron siyang respeto sa kanyang kapwa antingan. Oo, hindi siya kagaya ng iba na, paano mo malalaman kung tunay yan o ano? Hindi siya ganon. Ngayon, doon sa naman may mga gusto, go. Kaya lang talaga, ang bibiliban mo lang kay Idol Commander Bantugan, isa na nga ako sa mga idol niyan dahil nga sa mga napapanood kong video niya, wala naman siyang tinatapakan tao, bagkos siya pa nga ang tinitira kung minsan. Sinusuklian lang niya o tinatapatan lang niya yung pambabatikos sa kanya. O, di ba? Tama? Ganon. Marami tayong mga idol dyan na mga antingan. Oo, meron tayong mga idol dyan na Metatron, Virtudes. Marami, kasi yan naman mga yan, kanya-kanyang kakayahan lang yan. At may mga karapatan sila kung gusto nilang ihayag yung kanilang nalalaman. O bukod pa dyan, may mga idol din tayo na nasa larangan ng mga ghost exploration. Oo, tulad nila idol Boss Rino, si Adventure Ducks, si Master Gala. Yan, mga ghost exploration yan. Sama na natin sila Donsky, sila Kuya Red, si Reborn, Maggie the Creepy. Kasi tayo mga vlogger, ang hangad talaga natin yung makapagbigay tayo ng magandang panoorin at magandang sa mga mamamayan. Kaya lang, siyempre, yung mga viewer natin at yung mga follower natin, siyempre, yung iba, may naniniwala, merong hindi. Pero karapatan din naman nila yun. Oo. Wala sino man tao na pwede mong papaniwalain doon sa gusto mo. Di ba? May kanya-kanya tayong karapatan. Halimbawa ako, pinakita mo ako ng ganun. Paniwalaan ko hindi yun, nasa akin na yun. Di ba? Ako nang nun. So, nabanggit ko rin sa mga una kong video na may mga nakasama rin ako mga virtudes dyan, mga tinatawag na kahuman. Yung nga, yung nabanggit ko na sa inyo, si Tandang Morales, kahuman yun. Oo. Yung sa kanila raw, sabi ni Tandang Morales, hindi daw anting-anting ang tawag sa kanila nun. Kahuman ang tawag daw sa kanya. At saka yun, nabanggit ko na nga rin, kaliwat kanan ang taglay nun. Hindi yun ordinaryong anting-anting, antingero. Nabanggit ko na nga rin yan doon sa pagko-comment ko kay Commander Bantugan na mag-ingat lang, although meron siyang matinding yung tinatawag na panutla, ay nag-ano rin ako sa kanya, nag-advise din ako na mag-ingat siya kasi baka may makaharap siya at may makatapat siya na yung tinatawag nga na kahuman, kaliwat kanan ang taglay niyan. Oo. Kaliwat kanan, pag kaliwat kanan ang taglay ng isang tao, matindi yan, mabigat yan.
Oo. Kasi kaya niyan, siya plakin o kontrahin ng anuman taglay mo. Pumapatay ng gamit yan eh, yung mga ganyang kaliwat kanan. O ano man ang gamit mo, kagaya nung nabanggit ko na si Tata Ando, gahuman din yun, kaliwat kanan ng taglay nun. Nagpapaderby yun. Pumapatay ng gamit yun. Ikaw, kapag halimbawa, ikaw nagmayabang ka sa kanya, pinagmalaki mo yung taglay mo. Pag pinatay niya yung gamit mo o yung anuman taglay mo, pati ikaw, pati sa sarili mo, mararamdaman mo yan, mawawalan ka ng lakas. Ihiga ka ng banig. Oo, pag tinanggal niya lahat yun, may epektuhan ng pagkatao mo. Ganun yung mga matitindi talaga mga Bertudes o yung tinatawag ng mga antingero. Marami tayong kakilala mga antingero dyan at yan naman, lahat naman yan ay hinahangaan natin. Wala tayong dyan. Lahat yan, hinahangaan natin. Kasi may kanya-kanya nga lang kakayahan. Oo, halimbawa, nakita mo yung isa, may ilang kakayahan, hanggang doon lang siya eh. Oo, wag mo na siyang pupula, ano. Yun lang siya, hanggang doon lang siya eh. Maunawaan mo yun dahil antingero ka rin, di ba? O meron naman mataas talaga dyan, magaling talaga, kagaya ni Commander Bantugan. O, yun kakayahan niya yun eh. Ngayon, kung talagang idol mo siya at gusto mo malasakit sa kanya, doon sa taglay niyang kakayahan, at meron ka rin alam na pwedeng umano sa kanya, papayuhan mo lang siya tulad ng ginagawa ko. Sabi ko nga, idol, mag-ingat ka sa mga tao na merong kontra tudla. Oo, lalo yung mga antaglay kaliwat kanan. Yan, talagang matitindi yan. Kaya niyan, tanggalin lahat ang gamit mo sa katawan mo. Oo, yan ang nakakatakot doon sa mga kaliwat kanan ng taglay. O kaya kanyang alisan ng gamit, ano man ang taglay mo. At pati sarili mong pag-iisip, kaya niyang burahin. Oo, pwede kanyang gawing siraulo. Buburahin niya lahat yung memory mo. Hindi mo na magagamit kung ano man ang taglay mo. O, di ba? At ang mabigat pa niyan, pag meron kang nasa katawan mo at pinasabog niya yun, talagang baka pati ikaw tigok. Oo. Gaya nung bayaw ko nung nabubuhay pa. Ayun, Bertudes din yun. Pumapatay ng gamit yun. Bago niya patayin yung gamit nung isang nahuhuli niya, mangkukulam ka o ano ka man, nahuli ka niya. Tatanggalan ka niya ng gamit. Pinaalis mo na yung gamit sa katawan mo kung meron ka man. O, sasabihin niya rin sa may kasama naming may third eye, tanggalin mo lahat ng gamit niya, lagay mo dyan sa harapan niya. Kasi papasabugin niya yun eh. Pag meron kasing naiwan sa katawan mo, ito, suot mo, ganyan, nasa katawan mo. Pag pinasabog yan, pati ikaw, malamang, tigo ka. Oo, kaya yun, pinapatanggal mo na lahat. Lagay mo dyan sa harapan, tsaka niya papasabugin lahat yan, papatayin niya yung gamit. Ganon, yan ang mga matitinding mga Bertudes, mga kaliwat kanan ng taglay. Pero kung halimbawa, ang taglay mo kanan, panatilihin mo to sa kabutihan yan eh. Yun ang mga may taglay na kaliwa, paminsan-minsan para wag lumala at wag kang hilahin sa talagang kasamaan, gamitin mo siya paminsan-minsan sa kabutihan. Pwede mo naman gamitin sa kabutihan yung taglay mo eh, lalo't may nangangailangan ng tulong mo. Oo, hindi naman kumukaliwa yan eh, hindi mo na magagamit sa kabutihan. Magagamit mo rin. Walang iniwan ng kanan, ang taglay mo kanan, magagamit mo rin yan sa kasamaan. Kaya nga matagubilin eh, wag na wag mong gagamitin sa masama. O, di ba? Ano ba, nagamit mo minsan sa masama dahil sa hindi sinasadya, huwag mo nang uulitin. O, di ba? Yun naman taglay mo na kaliwa, na ang talagang kapangyarihan, yung kung sa kasamaan, pag yan eh, ginamit mo sa kabutihan, medyo natutuwa sa'yo yung itaas. Bakit? Hindi ka likas na masama. Kaya lang, ang magagalit sa'yo doon, yung diablo. At baka pag lagi mong ginagamit sa mabutihan, tanggalin din niya sa'yo yan, bawiin. Oo, at least, bago ka tanggalan niya ng gamit, nakagawa ka na ng mabuti. O, di ba? Tama. O, yun din nga ding advice ng bayaw ko doon sa mga nahuhuli na may taglay na kaliwa. Para sabi niya, medyo gumanda ang ano mo, wag puro sa kasamaan mo gamitin. Gamitin mo paminsan-minsan sa kabutihan. O, kasi
Yung mga ganyan may mga taglay na kaliwa, na ng mga, halimbawa, mangkukulam, nanggagamot yan eh. So, kaya nga minsan hanap buhay na nila yan. Sila maglalagay ng sakit, sila rin ang mag-aalis. Meron ganon. May nahuli kaming ganyan nun eh, nung nabubuhay pa yung bayaw ko eh. Oo. Nung nahuli namin siya naglagay, ang ginagawa niya raw, para daw, kasi siyempre, ginagawa ng hanap buhay eh. Pagka gumaling na, mga palilipasin mga ilang buwan, ibabalik niya. So, ganoon. Yun ang mga kaliwaan taglay. Pero yun, sabi nga nung bayaw ko, huwag naman puro sa kasamaan mo gamitin. Pag nagamit mo sa kabutihan, sa panggagamot, ganoon. Panatilihin mo yung ganoon, hindi yung puro na lang sa masama yung ginagawa mo, di ba? Tama? Dahil kasi, tayo naman, bilang tao, hindi tayo makakaiwas na gumawa ng masama. Wala naman perfecto sa atin eh. Lahat tayo nagkakamali. Ganun lang. Pero yung mga may taglay ng mga matitindi, ng kaliwat kanan ng taglay, ayan, mahirap kalaban yan. Pag yan ang nakabangga mo, pag sinabing tanggalin yung gamit mo, wala kang magagawa kahit ano pa yung taglay mo. Huwag mo sabihin pinakamataas na yung taglay mo. Oo, kasi pag pinakamataas yung taglay mo, kapantay mo siya, kaliwat kanan ka. Di ba? Pero pag sinabi niyang, kagaya yung statando, pag sinabi niyang tigilan mo yan, okay na, nakita na ng mga kasama natin kung gaano kakagaling, okay na yun. Huwag ka nang mga lipusta. Meron nga napanood ko ngayon kwento ko na sa una kong vlog yun Tinanggalan siya ng gamit dahil nagmayabang, nagmataas. Nung tanggalin yung gamit niya, buti binigyan pa siya ng konting lakas para makauwi, pero sinabihan siya, hindi na mababalik yung gamit mo. Medalyo, lumusok Ganyan, meron talaga mga matitinding mga tao na nagtataglay ng ganyang spiritual. Kaya ako, naamin ko sa ating mga idol, kahit paano, meron akong konting alam sa spiritual na mga bagay. Pero ito naman sa akin, pampamilya lang to, pandepensa, ganun lang. Pero pag may mga nangangailangan ng tulong, lalo mayroong karamdaman spiritual, hindi maiiwasan na hindi mo sila tulungan. Kasi sabi nga, pinagkaloob sa yung walang bayad, ipamahagi mong walang bayad. Ibig sabihin, pagka merong humingi ng tulong sa'yo, spiritual bagay, tulungan mo at huwag kang hihingi ng anumang kapalit. Sabi nga, yung ginawa ng kaliwang kamay mo o ng kanang kamay mo, huwag mo nang ipaalam sa kabila mong kamay. Ayun yun. Kasi tayo naman, bilang mga tao, normal lang naman sa atin, yung paminsan-minsan, nagkakamali. Diba? Kaya nga sabi, pasensya na tao lang nagkakamali. Pero sabi nga sa Biblia, hindi nyo maiiwasan ang makagawa ng kasalanan. Pero wag mong ibuhay. At sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo yung kasalanan dapat maging bisita lang. Bisita lang sa buhay mo. Wag mong ibubuhay. Ibig sabihin, wag mong panatilihin. Di ba? Tama. Ganoon mga idol. Yan tayo naman nagkukwentuhan lang bagamat ang topic natin sa umpisa tungkol kay Ginoong Epifanio Labrador at kay Aling Marie, mag-e-ending tayo dito sa ibang bagay naman. Para naman, halo. Yan. Tatapik pa tayo nung isa pang topic na tungkol pa rin sa mga may kaugnayan sa ganyang spiritual at mga kababalagan. Yung kinukwento ko sa inyo, kung natatandaan nyo yung una kong mga pagbablog, yung tungkol sa biringan. Yan. Kaya nga, nabanggit ko sa isa kong video na iba ang mga engkanto, elemento sa masamang espiritu at diablo. Oo, magkaiba yan. Ang diablo, walang sariling kaharian, bagkos, yan ay nandito, inihasik ng ating Ama sa langit, inihasik sa lupa, upang subukin niya ang kanyang mga nilalang kung kanino papanig. Kung sa diablo o sa kanya bilang ating Diyos. Ngayon, yung kaharian ng diablo, hindi pa dumarating. Bakit? Wala pang paghuhukom Pansamantala, dito siya naghahari sa sanlibutan.
ito ang kaharian niya. Oh. Pero hindi kagaya ng mga elemento, mga engkanto, may sarili. Tulad nga nung binabanggit na biringan. Yan, kaharian yan ng mga engkanto. Ewan lang natin kung anong uring engkanto na riyan. Kasi marami na rin mga nagpapatotoo, napapanood natin sa mga video, na sila ay nakarating ng biringan, pero ang pagtatakan mo na, pag tinatanong mo na kung nasaan yung biringan, hindi nila may paliwanag at hindi nila masabi kung nasaan yan. Di ba? Tama? Pero meron tayong napanood na hindi man siya nakarating sa biringan, nakita niya yung portal patungong biringan. At siya mismo, natakot, ayaw niyang tumuloy. Pero alam niya kung nasaan yan. Marami naghahanap ng portal niyan. Ultimo si Idol Master Gala, hinahanap yung portal. Kung gusto niyang makita yan, pero hindi niya makita-kita. Inikot na niya yung halos yung buong lugar ng Samar na yan. May sa dagat, may sa bundok. Pero, nandyan lang pala ang portal sa may crossing ng Gandara. O, sa barangay San Agustin, yung buong, yung Maharlika Highway, na yung karsada, may crossing yan, papuntang Pagsanghan, Municipality of Pagsanghan. Nandyan ang portal. At yan, kahit nandyan ang portal, kung hindi yan ipapakita sa'yo, hindi mo yan matatagpuan. Sabi ko nga kay Idol Master Gala, at sa iba pa, na gustong makarating dyan, umanap kayo ng tao na may third eye. Yung buhay na third eye, yan. Alam niya kung nasaan yan. Kagaya nung tumuklas dyan, yung nakatuklas niya, meron siyang third eye. Kaya nga nung pagdating niya sa lugar, sabi niya, pagbaba pa lang natin ng kotse, nakita ko na merong mga kakaibang nilalang tayo na nasalubong. Hindi nila nakikita, pero yung taong yun, nakita niya. At nung baybayin niya yung area, pagtawid nila, doon niya nakita. Sabi niya, dito meron parang malakas na puwersa na tumutulak, pumipigil. Ayoko tumuloy, sabi niya. Ayoko mapahamak ang buhay ko. Yun mga idol, alam niya bukas yung portal. O, bukas yun. Natatakot siya na baka pag lumapit siya doon at yun sumara. Nabanggit ko na sa mga ilang video ko yan, ang portal nakakatakot yan kapag yan pasara. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahihigop ka yan. Dahil ang ikot niyan pabalik. Pag yan pabukas, patulak. Ang pwersa niyan patulak. Kaya nga sabi niya, may malakas na pwersang tumutulak. Para siyang hangin bilog. Totoo naman yun, ganun ang portal, bilog. Yan. Sabi niya, ayoko tumuloy. Umalis na tayo, bumalik na tayo. Yun. Kaya nga, ang advice ko kay Idol Master Gala, idol ko yan Tagal na niyang hinahanap yung portal Dumiskubre ka ng tao may third eye. Yung tunay Dahil yung tunay na may third eye, madali niya makikita yan. Kung nasaan yan. Oo. Kung kasama pa namin ngayon, yung dati namin kasamang may third eye, hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon Nagkahiwa-hiwalay kami. Nung mamatay yung bayaw ko, nagkahiwa-hiwalay na kami. Yun. Kasama namin may third eye na yun, hindi ka makakapaglihim doon. Dahil pa x-ray machine doon. Pag sinuri nun ang katawan ng tao na may karamdaman, sasabihin niya lahat kung ano nasa katawan mo. Di mismo yung doktor nga doktor. Nagkasabay sila ng doktor. Hindi alam ng doktor kung anong karamdaman ng tao. May normal na karamdaman yung tao tapos sinabayan ng spiritual Oo. Alam niyo yung mga tao na sinasalbahe. Hindi ka naman basta-basta tatablan niya kapag wala kang normal na karamdaman. O dahil pag malakas ang katawan mo at espiritu mo, hindi yan basta-basta makakapasok. Ngayon, makakapasok lang yan pag napatsepong masama ang katawan mo. Masama ang pakiramdam mo. Yan na, tuloy-tuloy na yan. Di sinuri ng doktor. Nagkasabay pa kami. Nauna lang yata ng konti yung doktor. Hindi nasuri ng doktor kung ano yung karamdaman ng tao. Pero nung suriin, nung kasama namin may third eye, sinabi niya sa doktor, Dok, may ulcer yan. Sira na ang may bahagi sa bituka niya na sira na. Sipin mo yun. Kaya lang,
meron siyang spiritual na karamdaman. Yan muna ang tatanggalin namin, pagkatapos gamutin mo na. Para sa iyo na yan. O, ganun. Kasi meron kaming, yung bayaw ko, yung kasama ko. Pag yan ang gamot, pagtapos gamutin, at meron siya normal na karamdaman, sinasabi niya agad, magpa-doktor ka na. Kasi yung pinagdaanan, nung ginawang pananalbahe sa iyo, para sa doktor na yan. At bukod pa dyan, meron ka normal na karamdaman. Ganon. Nagulat na yung doktor eh. Kakilala rin namin yung doktor. Pero wala na rin ngayon yung doktor na yun. Patay na rin siya. Oo. Sabi ng doktor, naniniwala naman ako sa ganyan eh. Si Dr. Imperial yun, pero patay na rin siya. Naniniwala naman sabi niya ako sa ganyan. Kaya nga yung nanay ko, nung pag nagpapadoktor sa kanya, sabi niya agad, oh, Clarita, nagpatingin ka na ba sa mga mantatawas, mga albularyo? Sinabi ng nanay ko, oo, wala naman akong hindi man ako tatablan yan, sabi ng nanay ko. Itong akin, talagang normal to. Ay, yung nanay ko, may normal na karamdaman. Meron siya sa bagay. Sa Ganun. Kaya hindi naman lahat ng mga albularyo o mga manggagamot, ituturo ka sa doktor. Merong mga nagtuturo rin sa doktor. Tuturo ka. Pero kung talagang para sa albularyo yung sakit mo, hindi na kailangan ng doktor doon. Kasi, pag tinanggal nung albularyo yung mga nilagay sa'yo, siya na rin ang gagamot nun eh. Kahit yung pinagdaanan nun. Ganyan mga idol, napagkukwentuhan naman natin yan dahil kasi, meron din nagtanong sa akin tungkol sa ganyang bagay. At ako naman mga idol, hindi ko pinagkakaila sa inyo. Talagang napasama ako minsan sa ganyang mga manggagamot. Dahil nga yung bayaw ko dati manggagamot. Hindi pa ako iglesia noon. Talagang matagal kami nagkasama-sama. Mga pinakambaba, 3 taon yata, 4 na taon kami magkasama noon. Pati yung may third eye na kasama namin. Kaya yun, pag may pinuntahan kaming bahay at ipinasuri, sa labas pa lang ng bahay, pag sinabi ng bayo ko, suriin mo yung loob ng bahay, kung ano meron dyan. Oh. Pag lumabas yung may-ari ng bahay, pasok na kayo. Sandali ho, dito pa lang sa labas, susuriin na namin yung loob ng bahay nyo. Kaya yun, naniniwala yung may-ari ng bahay, kasi pag sinabi nung may third eye na, pag tinanong ng bayo ko, ilan ang kwarto nila, pag sinabi nung may third eye, 2 lang ang kwarto niyan. Oo, lalo kung hindi up and down, 2 lang. Tsaka meron isang CR. Nagtataka yung may-ari ng bahay. Sabi pa niya, ang isang kwarto niyan, andito sa may bandang kaliwa. Yung isa, nandito sa may gitna. Sa may salas. O, di ba? Tapos tatanungin ng bayo ko, totoo ba na O nga ho, paano niyo nalaman? Yan ang tunay na may third eye. Tagusan ng paningin niya. O, tapos, suriin mo na kung sino-sino mga nasa loob ng bahay. Ng mga elemento o ano dyan. Pag sinabi niya, yung kwarto doon sa may kabila, sa may bandang likod, merong elemento roon. Merong nagpapakita doon at merong namimirisyo doon. Sasabihin ng may-ari ng bahay. Kung nga ho, doon nga ho malimit mano yung kapatid ko eh. Kasi kwarto niya yun. Tapos, meron kayong puno sa likod na may namamahay. Kung ako nagkamali, sabi niya, puno yata yan ng santol. Sipin mo Sinabi niya, meron nga may puno kami doon. Ganon ang mga may tunay na third eye. Oo. Kaya yung sabi ko kay Idol Bungo, Idol Bungo, shout out sa iyo Idol din natin si Bungo. Bungo TV kasi debunker yan. Dinidebunk niya yung mga ghost explorer na peke, yung mga ghost hunter na peke. Sabi ko nga doon kay Idol Bungo dahil meron siyang dinidebunk na si third eye Kasamahan to nila nila Adventure Duck nila Boss Rino, third eye. Ako mismo, di ako naniniwala may third eye yun So, sabi ko sa kanya, para malaman mo, yayain mo si third eye, dali mo rin sa bahay ng kaibigan mo na kabisado mo yung loob ng bahay, itanong mo kung ilan ang kwarto. Pag nasabi niya kung ilan ang kwarto, at kung ano mga gamit sa loob ng bahay, doon paniwalaan mo may third eye siya. Pero pag hindi niya masabi kung ilan ang kwarto at kung ano nasa loob ng bahay na gamit, wala yun, peke yun. Di ba mga idol? Okay salamat ng marami at sinamahan niyo ako sa may sandali nitong ating kwentuhan.
Shoutout nga pala muli dyan sa ating mga idol dyan, ha? Lalo na sa ating mga kapatiran sa iglesia. O yung tungkol kay Aling Marie at saka dito kay Epifanio Labrador, muli nating ina-advise na sana dubayan na nila yung sistema nila tungkol sa ating kapatid sa iglesia na kay kapatid na Eduardo Manalo. Para naman, huwag na silang masampahan ng kaukulang kaso. Pero si Ginoong Epifanio hindi na makakaiwas to. Oo, may mga nakasampa ng reklamo sa kanya eh. Pero to si Aling Marie, habang wala pa nga siyang tinatanggap na reklamo, sana bumalikwas na. O mag-public apology na siya doon sa mga una niyang nagawa. Para naman, manumbalik yung pagtingin sa kanya ng mga kapatiran sa iglesia. At huwag na niyang uulitin. Ito si Ginoong Epifanio, kaya pala hindi na to makahingi ng tawad. May nangyari na pala minsan to eh. Pinatawad na to minsan eh. Kaya lang, mabigat nga, inulit na naman niya eh. Paano pa nga naman siya ulit hihingi ng tawad? Pinatawad na pala siya minsan doon sa una niyang nagawa. O diba, tama mga idol? Kaya lang talaga mangyayari dyan. Tuloy-tuloy na yan. Pero to si Aling Marie, wala pa namang ganun pangyayari. May panahon pa, Aling Marie. Oo. Bago ka na. O bueno ha, mga idol, salamat ng marami. At sinamahan niyo ako. Sana huwag kayong magsasawang sumubaybay sa ating mga content. Ito mga idol, ay pagpawan ninyo kung pa-iba-iba yung ating ikino-content. Kasi sabi ko naman sa inyo, dati akong nagko-content ng mga kababalagan at mga iba pa. Kaya nga nakalagay ito sa ano ko paranormal, di ba? Paranormal vlog. Pero ang talagang ano ko, Boyet Vlogs TV. Bueno samantala ako nagpapaalam sa inyo mga idol. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section. At kung may mga katanungan, para mabasa natin at masagot natin ulit. Okay na, hasta muli. Paalam!